Arestado naman po sa Tacloban City ang isang lalaking suspect umano sa looting o pagnanakaw. May bitbit na 2 sako ang lalaki na aminado namang tumangay ng ilang lata ng gatas mula sa bodega ng National Statistics Office. At dahil po sa mga naitalang insidente ng pagnanakaw, nagseta po ng checkpoint yung mga pulis sa pagitan ng Palo at Tacloban, Leyte. Masusi nilang iniinspeksyon ang bawat tao at sasakyang dumaraan at ipinatutupad na rin doon ang curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. At mas lalo pa raw naghigpit ang PNP dahil na rin sa ulat na may mga nakatakas umanong bilanggo sa Tacloban City. At dahil po dito, ilang residente ang nangamba at lumikas. Kasagsagan umano ng pananalasa ng Bagyong Yolanda na magsitakas ang ilang preso sa city at provincial jail doon. Kaugnay po niyan, makakausap po natin si Attorney Sarah Jane Sugitan. Attorney Sugitan, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Pia. Attorney, yung balita po natin right before itong item po na dito, parang may mga nagnanakaw na raw po no, sa ilang establishmento. Pwede ho bang maparusahan yung mga residenteng sangkot sa looting sa mga lugar na nasa lanta? Okay, as a general rule, syempre stealing is a crime and punishable by law. However, dahil nga sa extraordinary circumstance na nangyayari ngayon sa Tacloban, meron namang exceptions sa ating batas. So, ano ho yung mga exceptions? Okay, under Article 11, Paragraph 4 of the Revised Penal Code, meron tayong tinatawag na state of necessity na kung saan ayaw man na isang tao gumawa ng krimen nakakagawa siya ng krimen dahil nga sa state of necessity na ito. Attorney, meron raw hong naaresto na lalaki, yung pong nahuling nagnakaw ng mga lata ng gatas. Pwede ba siyang kasuhan? Although recently yung mga reports rin ni Jiggy Manica nung nandun siya sa Leyte, yung iba kasi sinasabi po nila nung mga may-ari na establishmento, sige kunin nyo yung pagkain, iwan nyo lang yung ibang dry goods. Okay, well, syempre, katulad nga na nasabi ko, yung pagnanakaw talagang punishable by law yan. Ngayon, kung hulihin man sila, sa palagay ko, it's a futile exercise. It should take a second priority doon sa search and rescue operations na nangyayari doon ngayon. Ngayon, kung hulihin man sila, sabi ko nga, justified yung pagkuha ng mga items na dahil sa matinding pangangailangan or yung necessity yung operative word natin. Kung ang kinukuha ay dahil sa pangangailangan, matinding pangangailangan, justified po yan, wala akong criminal intent and concomitantly, wala ding criminal liability dahil justified nga po yun. Sa inyong legal opinion po, attorney, paano naman yung mga naluging establishmento dahil sa looting? Pwede ho rin ba sila magsampa ng reklamo? Okay, yung sa mga, sa mga may-ari ng establishments, what is fair is number 1 to resort to their insurers, no? Malamang covered naman sila for the inventory na nawala nila dahil sa pagnanakaw. Pangalawa, pwede din yan na palagay ko dahil nga extraordinary circumstance ito na gawin natin yung what is fair and just in this scenario. So dapat yan i-expropriate ng ating government, ng ating pamahalaan at kumbaga suklian o bigyan ng just compensation yung mga establishment owners para hindi naman po sila lugi at i-consider na natin yung donasyon doon sa mga biktima. So pwede naman silang mag-file. Although yung insurance company, halimbawa they will file for claims, yung insurance company, syempre nasa discretion pa rin nila yun, di ba? Yun lang, merong discretion. Kaya nga ang siguro magandang panawagan natin dyan is let's do what is just, what is fair. So kaya sa pahirapan natin yung mga establishment owners, yung mga looters, gawin natin yung kung ano yung kumbaga fair dito sa scenario na ito. Dahil extraordinary ho talaga to Hindi ito nangyayari sa araw-araw na buhay. Ngayon, nag-appeal din ako doon sa mga mall owners kung sa tingin nyo po kailangan, may karapatan po kayo na ma-compensate. Please send me the bill for the food items at babayaran ko po kung ano yung makakaya kong bayaran para kumbaga wala na lang kaso at maging maayos po tayo dun sa state of calamity na dun sa Tacloban. Alright, well, maraming salamat po sa inyo, Attorney Sarah Jane Sugitan, para sa inyong legal opinion. Magandang tanghali po sa inyo.